Akyat baba mga ano guys, harvest natin. Akyat baba. Dito tayo ngayon mag-focus sa ating toroidal inverter. Load 6%. Battery detected voltage 25.9 volts. Hindutin natin tong down. AC input parameter hindi natin ito ginagamit kasi hindi ko naman ito i-connect sa AC. Kasi ano talaga siya, battery exclusive lang talaga siya yung settings or setup ko nito. Battery voltage 25.9, battery capacity 54%. Ano ba, charging voltage 28.8. o yan, sinasabi ko charging voltage 28.8, pero hindi naman siya nagagamit kasi hindi ko nga to kinonect sa ano, sa AC or sa DIO. So output parameter voltage 220 volts 60 Hz frequency. Di ba may mga 50 Hz yung mga ibang inverter? Pag ang inverter mo, pag sinaksak mo yung electric fan, pag maingay ang electric fan, naka 50 Hz yan. So dito sa Pilipinas kasi ang ginagamit natin na frequency sa electricity or sa kuryente is 60 Hz. So mga appliances dito is naka ano talaga siya sa 60 Hz. Pero may mga inverter na 50 Hz, so maingay siya, maingay yung appliances or any, especially mga motorized electric fan, ganun. Maingay siya pag 50 Hz na inverter ang gagamitin mo. Tapos ang alam ko nakakasira siya pag 50 Hz. So itong sa atin 60 Hz. So ano talaga siya, designed for Philippines, one solar. Tapos system information, ito ngayon yung petsa at oras natin. Alas 10 ng umaga, April 9, 2026, hardware version 1, software version 1. So ito yung main screen niya. So 41%, nakikita nyo yung load for 41%. Tapos yung battery voltage 25.4, bumaba kasi pag may gumagamit kasi ng load like ngayon, ano to yung water pump natin, water jet pump, ano ba yun? Yung sa tubig, inumin, mga panghugas ganyan. So umabot siya ng 40% pag yun ang pinapagana. Kasi 1,200 yun, 1,200 watts. Tapos yun, yan mga boss, pinakita ko lang sa inyo yung ating inverter na sobrang ganda. Diba English? Nakikita nyo yung interface niya, English yan. Hindi kagaya ng ibang inverter, mga toroidal, mga ganitong klase na malaki. Yung iba kasi ano, hindi English, mga number makikita mo like yan, English. Pumunta tayo sa settings, language settings, system mode settings, battery type setting, charging current setting, alarm setting. Itong pag-beep niya ngayon, hi, clock setting, record query, record delete, factory recover settings. Pero hindi na tayo papasok dyan kasi ayoko nang baguhin pa kung ano yan, kasi matagal ko rin itong ma-set ever since from the start. Yan ang ginagamit, 3 to 4 years na itong setup natin. So yan mga bossing, pinakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung user interface ng ating one solar toroidal inverter. Diba ang ganda mga boss? Kaya wala, hindi ko naman sa discredit ko yung ibang mga brand ng toroidal inverter, gaya ng yung blue ang kulay, tsaka yung marami pang iba, mga high frequency. Kadalasan ngayon lumalabas mga high frequency inverter. Hindi siya masyadong kalakihan pero malaki yung mga wattage na kaya daw niya. Yun, as per my own research, nag-iinit yun pag malalaking load. Nag-iinit siya at madaling masira. Ang maganda talaga,
na inverter is toroidal, gaya nito, toroidal inverter ng 1 solar at iba pa mga toroidal inverter. Kaya lang ang nakikita kong advantage ng 1 solar is yung UI niya, yung sa settings, sa setup niya, English, nababasa mo agad, hindi mo na kailangan pa mag-check ng manual. Para ano ba to, 01, anong ibig sabihin ng 0? Ano pala to, LiPo 4. 02, ano pala to, gel. 03, ano pala to, ano. Walang ganun. Dito, naiintindihan mo na. Siguro at first lang, kung paano i-access yung menu. Ang menu naman is, pindutin mo lang to, itong enter na ano, ng medyo mga 5 seconds. So, magbubukas yung menu, tapos, yan, ganun lang. Napaka child friendly niya. Basta marunong ka magbasa at marunong umintindi ng English. Dalawa yung language ito, English at saka Chinese. So, syempre English tayo. English nilagay natin. Wala namang Pilipino kasi. So, yun. Madaling maintindihan mga bossing. Unlike sa iba na mga codes yung nakikita mo, kailangan mo pang, kailangan may, ano talaga, may manual ka na titingnan para, sa tama tong settings ko kasi 03. Dapat 03 kasi ganito, ganyan. Hindi. Sa kanya, ano talaga, kung 28.8 volts, 28.8 volts makikita mo. Kung battery settings, kung battery voltage, ayun, mamimili ka, gel, mga AGM, mga LiPo 4, mga ganyan, makikita mo na nakasulat talaga siya. Unlike sa iba na hindi siya nakasulat, code ang makikita mo, 01, 02, 03, 001, mga ganyan. So yan mga boss, sa mga naghanap ng magandang klaseng solar toroidal inverter, meron nitong 24 volts 3 kilowatt gaya ng sa akin. Meron ding yung maganda is 48 volts 6 kilowatt. Meron ding 1 kilowatt nito na version, maliit siya, mas maliit pero kamukha same pa rin yung settings, English. 1 kilowatt siya, tapos 12 volts at saka meron ding 1 kilowatt na 24 volts na version. Try kong ilagay dito sa baba ang mga link nun sa shop, direct sa shop ng official seller nito, para hindi na kayo maghanap pa kung saan saan. Check nyo na lang yung sa description natin at saka sa pinned post or pinned comment natin. Yun mga boss, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Pinakita ko lang sa inyo yung ating harvest. Alas 10 na ng umaga. Yan o, umakyat na naman 30, 33, 34, umakyat. Tapos yan, yan diba, ang ganda, nakakatuwa magtingin-tingin sa sa setup natin pag nag-harvest na siya, kasi nalalaman mo na may pumapasok sa battery mo na pwede mong gamitin mamayang gabi, mamayang hapon, mamayang gabi hanggang kinabukasan, na hindi mo na kailangan pang gumamit ng Meralco or Dio. So ayan mga boss, have a great day. God bless everyone. Ingat palagi. God bless everyone.